Yan si Gemma, isang mapagmahal na tita. Si Gemma na masayahin. Si Gemma na laging nakangiti. Si Gemma na laging may boses na mataas at ngiting hindi kayang tumbasan. Yan si Gemma Dorado Lacanal, na kahit anong husga sa kanya ay nakangiti pa rin. Si Tita Gemma na kahit may sakit, hindi niya pinapakita sa iba at hindi basta-basta sumusuko. One time, lumabas kami magpipinsan. One time po lumabas kami magpipinsan at pumunta sa BGC para maglibot si Tita Gemma. Si Tita Gemma, siya pa'y nauuna sa amin. Akala mo malakas eh. Na kahit alam niya sa sarili niya na may nararamdaman na siya. Dumating yung araw na siya ay nasa ospital. Sa Pasig General Hospital. At inilapit namin sa BRB Mandaluyong. Yung nalaman ko pong na-hospital si Tita Gemma, agad ako naganap ng paraan para po makauwi at mabantayan siya. Kasi wala pong kapalitan si Tito Alan magbantay sa kanya and uwian po siya dahil kailangan niya din po magtrabaho at para po sa mga gastusin. Ganon din po si Daddy. Andyan po siya lagi. Simula po yung na-hospital si Tita. At kahit hindi pa po nasa hospital, diyan po sila lagi. At yung time po na kami lang dalawa ni Tita Gemma, nasa room po, doon ko pa nalaman na may notes pala siya. Nilagay niya po doon yung mga favorite, ano niya po, kung ano po yung mga gagawin sa kanya, mga favorite color niya po, mga program, kung ano po yung magiging flow sa kung siya po ay namayapa na. At binili niya po sa amin na pag nawalan po siya ng hininga ay hindi po dapat siya i-revive o bibigyan ng palunas, ay pangalawang palunas po. Tawag po yung DND. DND, do Yun not po, resist. yun po yung nakalagay sa notes. Sabi namin kay Tita, Tita, ba't ayaw mong lumaban?